Tamad daw ako kasi hindi ko daw magawang labhan yung mga damit nila. Sa totoo lang, hindi ko na nga maasikaso yung anak ko, kakatrabaho ko sa kanila. At yung sweldo mo'y sumbat na sila yung nagpapalamon sa'yo. Year 2019 ay may nanliligaw sa akin. Araw-araw siyang pumupunta sa amin. Legal kami sa mama at lola ko at first year college ako noon. Lagi kami namamasyal kumakain sa labas pero ako yung gumagastos. Kasi wala siyang work at hindi siya nakatapos ng high school. Pero okay lang naman yun sa akin kasi nga napamahal na ako sa kanya. Hanggang sa year 2020 ay sinagot ko na siya. Mga 6 months pa lang siyang nanliligaw sa akin noon. At nung mag-boyfriend kami ay nalaman kong gumagamit siya ng na. Sabi ko sa kanya tigilan niya na yon. Kasi nga kami na kaso mali ako. Tumagal kami ng 2 years at hindi man lang siya nagbago. Umiinom ng alak maghapon at magdamag. At gumagamit pa siya nun. Araw-araw yun at madalas namin yung pinag-aawayan. Ayaw niya ring hintuan ang paggamit ng na kasama ng mga barkada niya. Mga lulong din kasi. Hanggang sa niyaya niya ako na mag-live-in na kami. At ako naman tong si Tanga ay pumayag naman. Kasi nga uhaw ako sa pagmamahal at mahal na mahal ko siya. Siya kasi yung first ko sa lahat. Hanggang sa inuwi na niya ako sa kanila. At nakipisa na nga kami sa kanila. Panganay siya sa 4 na magkakapatid. 3 silang lalaki at 1 ang babae. At doon na nga nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko sa kanila. Dinanas kong lahat ng trabaho ng isang katulong. As in na ako lahat yung gumagawa ng gawaing bahay. Paglalaba araw-araw, pagtutupi ng damit, etc. Naging alipin ako sa kanila. Nagrereklamo ako nun sa kalivin ko na ginagawa na nila akong katulong pero ang sabi niya lang sa akin ay kung ayaw mong gawin ay wag mong gawin. Kaso kapag hindi ko naman nilabhan ang mga damit nila at panty ng biyanan kong may pati na rin ang panty ng bunso nilang kapatid na babae na sobrang balahura na ganda-gandahan lang ang alam ay nagagalit sila sa akin at lumabas din ang tunay na ugali ng ka-live-in ko na hindi na ako nagtaka kasi nga siya nun sa marijuana. Pero dahil nga bulag ako ng mga panahong yon sa sobrang pagmamahal ko sa kanya na kahit sa simula pa lang ay red flag na ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya hanggang sa nabuntis na nga ako at wala pa rin nagbabago. Ganun pa rin ang setup namin. Hinahati niya pa yung sweldo niya para lang may pambili ng bisyo niya. Iniiwan ako sa bahay na para bang wala siyang ka-live-in na buntis no. Hindi man lang ako inaasikaso, inaalagaan. Busy siya sa mga barkada niya kaya lagi ko siyang inaaway noon araw-araw. At doon ko rin nakita yung tunay na ugali ng mga magulang niya. Pati na rin ang lola niyang konsentidor. Na kahit na mali yung ginagawa sa akin ng ka-live-in ko, na kahit na sinasabi ko na may bisyo yung anak nila, ang sinasagot sa akin ay gawa-gawa ko lang daw yun. Buntis ako noon pero ako pa rin yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Ninapkin nila na pakalat-kalat sa loob ng bahay. Na 11 years old na yung bunso nila na dapat alam na nila yung tama at mali. Kaso ang nasa utak lang ng bunso nila ay mag-cellphone at ganda-gandahan sa harap ng salamin. Yung nanay naman niya ay support lang sa kababuyan ng babae niyang anak. Hanggang sa nakapanganak na nga ako ay wala pa rin pinagbago. Hanggang sa nagkasakitan na kami physical at nadadamay na rin ang anak namin sa pananakit niya sa akin. Uuwi siya nang galing sa trabaho na lasing at aawayin ako, sisipain, sasampalin at bubugbugin. Minsan pa ipapalayasin. Ganon ang setup niya sa akin sa tuwing lasing siya at nakagamit siya ng marijuana. Pero kahit na ganon yung kalagayan ko, hindi ko pa rin siya iniwan. Paggising sa umaga ng biyanan ko, sa cellphone lang habang nagkakape. Sa akin lahat ang gawain sa araw-araw. Yung biyanan ko nandun lang nakaupo lamang sa may lamesa at siya patong may ganang magsalita na napapagod daw siya at ang sakit daw ng balakang at paa niya. Wala naman siyang ginagawa. Ang routine niya sa araw-araw ay sabihin at paringgan ako na pagod na siya na may masakit daw sa katawan niya. Na kesyo ganito, ganyan. Dinededma kong lahat kasi nga nakikisama ako. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na kayang maglaba kasi nga puro sugat na yung mga kamay ko. Yung tipong mabasa lang ng tubig ang kamay ko sobrang hapdi na. At dahil nga doon hindi ko na nalabhan yung mga damit nila. Pero nagalit ang biyanan ko at nagsisigaw siya sabay sabi. Demonyo raw ako, tamad at ang gusto ko lang daw ay lumamon. Pinaparinig niya sa akin na wala daw akong ginagawa sa bahay. Talagang pinaparinig niya sa akin yung mga murat kuda niya. Damit naman nila yun, hindi naman damit ko. Hindi ko rin naman sila pinaglalaban ng damit ng anak ko. Nagagalit kasi sila sa akin na ginagawa ko raw silang katulong. Sa kanya pa talaga nanggaling yung salitang yun na dapat ay ako yung magsabi nun sa kanila. Na pati na rin ang biyanan kong lalaki nakikisali. Galit na galit sila sa akin. Na bakit daw ayaw kong labhan yung mga damit nila at ang gusto ko lang daw ay kumain. Sa totoo lang hindi ko na nga maasikaso yung anak ko Kasi nga kakatrabaho ko sa kanila. Na ang sweldo ko yung sumbat nila na sila yung nagpapalamon sa'yo. Sinabi kong lahat yon sa kalivin ko pero wala siyang ginagawa kasi takot din siya sa magulang niya. Sinusumbatan din kasi siya ng magulang niya na isa siyang palamon. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako na nagbabalot na ng mga damit ko. At ang sabi ko, pagod na akong makisama. Pagod na akong maging katulong, maging alipin nyo. Yon ang mga sinabi ko bago ako umalis kasama ang anak ko. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis ako sa kanila, may nakarating sa akin na kaya daw ako umalis dun sa kanila ay ayaw ko daw magtrabaho at maglinis. Na hindi daw ako marunong makisama. Ako pa talaga ang pinalabas sa masama ng ka-live-in ko. At dahil nga sa sobrang inis ko, nagpost ako sa Facebook
katang sabi ko, ikaw ba namang gawing katulong alipin ng 4 years? Hindi ka ba magsasawa? Tapos ang susweldohin mo sumbat at mura kapag hindi ka nakapaglaban ng damit nila. Hindi ko naman sila friends sa Facebook kaya nagtataka ako kung bakit umaabot sa kanila yung post ko. Ginagawa nila ako ng kwento pero wala akong pake. Kasi alam ko sa sarili ko na nakisama ako ng maayos sa kanila. Halos taon ako sa bahay na yon. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi inilayunan niya ako sa demonyong bahay at pamilyang yon. Good luck na lang talaga sa susunod na magiging manugang nila. Masaya naman ako ngayon, Mami Len, kasi kasama ko yung anak ko. Gusto ko lang talagang magkwento sa inyo at maglabas ng sama ng loob. Letter sender, Faye ng Mexico, Pampanga. Pikang-pika ako dun sa part na sa una pa lang wala nang ang trabaho. May bisyo, hindi ka na nga mailibre. Sumama ka pang makipag-live-in. Paanong magbabago nga naman, nagkakaari naman sa'yo? Napagod ako, parang ako yung nangatulong ng 4 years. Baka naman mamaya mapadalwahan ka pa. Kung ang lalaki sa una pa lang walang kwenta, kiss na agad. Hindi yung pipilitin mong magbago, demand ka ng demand, magtitiis ka pa rin naman. Be wise, kung hindi swerte sa lalaki, focus sa anak, mag-work. Mahirap maging single mom, yes. Pero mas mahirap yung hahanap ka ulit ng batong ipupukpok mo lang sa ulo mo. At pag nabuntis saka lang matatauhan. Hanggang sa maging assorted na yung anak mo. Please lang, wag mo nang paramihin ng yung inakay. Pag di swerte sa lalaki, wag ipilit. Grabe yung kamartiran mo, sinagad mo ng todo. Sa lalaking kagaya ng ex-live-in mo, hindi naman sila nanganganak pero dumadami. Please lang, wag kayong mag-asawa at magbuntis kung ayaw mong maging provider. Solohin mo yung sahod mo kung hindi mo pa alam ang responsibilidad mo.